6 months, 2 weeks, and 7 days. 2 weeks. 2 weeks ka dyan. 3 weeks ba? Ay, sorry. Oo nga pala, nasa diary mo nga pala yun. So sweet mo ah. Hindi ko kaya sinusulat sa diary. Saan ba? Sa puso ko. Eh, ang tagal niyo na po pala talaga eh. Eh, bakit hindi pa po kayo magpakasal at mag-baby? Eh, ba't ka ba nangyayalan? Ba't mo ba ako pinangungunahan? Mabagal kasi si Tito. Oy. Hindi porket ako yung pinakabatang kapatid ng nanay mo, pwede mo na ako ganyan-ganyan level tayo ba? Tito mo pa din ako, kaya respetuhin mo ko. Pero seryoso nga, Tito, ilang years niyo po ba bago balak magpakasal ni Tita Divina? Kasi ako pag nahanap ko na yung love of my life, hindi ko na siya papakawalan pa. Wow! Love of my life. Alam mo kasi, Jana, hindi kasi ganun kadali yun. Marami pa tayong kailangan i-consider. Oh, seriously speaking, Jana, Andrew, kung ano man yung mga desisyon natin sa buhay na gagawin natin, lalo na sa panahon na ngayon ng ating kabataan, kasama pa kami dyan, ha? Siyempre. Kailangan pag-aralan natin munang mabuti lahat ng desisyon natin dahil lahat ng ito ay may pangmatagalan na epekto na dadalhin natin habang buhay o kaya sa mahabang panahon. O hindi lamang dapat puso ang ginagamit, pati isip. Ang alam ko kasi algebra yung pinunta ko rito. Parang sinashowbiz na ata kami masyado. Di ba parang mag-aral na kaya tayo, no? Oo, mag-aral kaya kayo muna. Hi. Hello? Sorry nga pala, mukhang nakulitan ka ata sa akin kahapon nung nagte-text ako sa'yo. Eh, bakit ka nga ba laging nagte-text? Alam mo kasi, Jana, I really like you. Will you be my girlfriend? Yes? Talaga? Oo. Tayo na? Oo. Yes! Napakatagal niya ni Jana, ah. Tatawid lang ng kalsada yan, ah. Napakatagal, ah. Kaya mo na, nagdadalaga na si Jana. Eh, by the way po pala, Tita Divina. Pwede ko po bang i-invite yung kaibigan ko, si Patty? Oo naman, sana sinama mo na siya ngayon. Eh, may rehearsal po kasi siya sa drama club. Sige, next time. Next time. So, nagpabili nga naman ng dalawang... Picture. Hindi, Hi everyone! Kamusta? Parang medyo matamlay ka, ha? Medyo depressed ang dating. Depressed ka ba? Tito, tita, cousin, I would like to announce na kami na po ni Miko! Kaya pala kung maka-miniskirt ka kahapon eh. Excuse me, nilinked yun, no? Dalagang Pilipina pa rin ako. Ako na nga lang yata sa barkada ang wala pang boyfriend eh. Ano naman ngayon kung wala ka pang boyfriend? Uy, Jana, ikaw nga ipakilala mo nga muna sa amin dito yan si Miko. Miko na yan. Pakilala mo muna dito ng mabistahan at malaman ko kung papasa sa amin yan. Ito namang si Tito, protective agad-agad. Tsaka sabihin mo sa kanya, sulatan kanya love letter araw-araw. Ipadala niya through mail, para madagdagan naman yung trabaho ko. Diyan ako na-in-love sa'yo eh. Hindi siya ganyan. Oo. Araw mo dati, lagi ka na Oo. Pero mamaya na natin pag-usapan yan. Mamaya na. Pwede. Mag-aral na tayo. Oo nga. Siya nga. Hihirapan na po ako dito eh. Oo. Hindi, tsaka paano ba ulit nga itong quadratic expression, Jana? Medyo nakalimutan ko na to. Ito. Ano? Jan. Yan din yung pinag-aralan natin. Jana? Uy, Jana!
Hoy. Hi, Andrew! Sorry ha. Okay ka lang ba? Matagal ka bang naghintay? Hindi, okay lang. Mga 22 minutes lang naman eh. 22 minutes. Grabe ka naman. Wala. Never mind. Oo nga pala. Okay lang ba sa tito mo tsaka sa girlfriend niya na sumama ako sa next algebra tutorial? Oo. Cool nga yung tito ko na yun eh. Bunsong kapatid kasi ni Mama, kaya parang bata rin. Tapos parang kuya ko na rin yun. Tapos yung girlfriend niya, si Tia Divina, sobrang bait. Tapos ang galing sa math. Bali siya yung magtuturo sa atin ng algebra. Sobrang talino nun. Wow, grabe! Excited na ako. Meron ba niyan mamaya? Uy, tingnan mo si Pati tsaka si Andrew. Di ba, walang dating. Okay ka lang? Sorry Pati, kailangan ko lang pala umalis. Nakalimutan ko, hindi ako pwede ngayon eh. Pinoporma niya pala si Pati eh, no? Nax! Ay, iyo. Hi, Ay, naka Jana. Sorry. No thanks, tita. Diet po ako. Ha? Sandali. Hindi ka na... Ano ulit? Diet po ako, tita. Diet? Diet ka? Nakakataba ba to? Alam ko na. Ikaw nagpapaganda ka kasi dahil meron kang Miko na yan. Sus Maria, sip ka. Asan ba yung Navidabs mo? Nasa practice po siya ng basketball ngayon eh. Pero mamayang gabi po magkikita kami kasi birthday po ng kuya niya. May party po sa bahay nila. Excited na nga ako, tita eh. Kaya bilisan po natin yung lesson ngayon na, please. Sige. Tita Divina, ano po ba ang age para maikasal sa Pilipinas? 18, pero kailangan ng parents' consent pag 18 to 20. Yun ang nasa... Teka, ano yan? Po? Ano yung cutics mo? Anong kulay yan? Siyempre, ito, tatanong ko, ano to? Promise ring po, bigay ni Miko. Ang cute na, tito. Promise ring? Bakit wala akong ganyan? Teka. Jana? Bakit? May bala ka ba magpakasal? Wala pa naman po akong balak, pero kung aayain man po ako ni Miko, syempre yes po yung sagot ko. Sobrang mahal ko po talaga siya eh. At saka siguro ang cute-cute po ng magiging baby namin. Sige, Jana, hindi kasi biro ang magkaroon ng anak. Alam mo ba yung mga kailangang gastusan pag nagkaroon ka ng bata? Unang-una, dapat meron kang damit, pagkain, diaper, vitamins o gamot, pagpapacheck up niya. Magkano na yon? Ayan no, kulang-kulang 25,000 to 30,000 pesos kada buwan. O para sa bibi nyo pa lang yon. Paano pa kayong dalawa? Meron ba kayong pagkukuhanan ng regular na sweldo? Hindi lang yan basta-bastang ginagawa porket mahal mo. Siyempre, importante yung mahal mo, pero pinaghahandaan yan ng mabuti. Tama. Hindi lang sa mga gastusin, ha? Eh di kukuha kami ng trabaho at... Naku, hindi pa kayo 18. O, saan kayo makakakuha ng regular na trabaho? At legal na trabaho niyan. Hindi pa nga kayo nakagraduate ng high school. O, anong klaseng trabaho ang makukuha niyo sa ganyang edad? At saka mahal. Mahal, ha? Kasi expensive, hindi yung mahal na love. At hindi lang mahal, mahirap. Alam mo, isipin mo na lang ha, hindi biro ang mag-alaga ng baby. Bakit? Gabi-gabi, kailangan mo magpadede ng bata. Kailangan magpalit ng diaper. Papatahan mo pa pag umiiyak yung bata. Hindi biro yun. Tapos yung anak mo pa, susceptible yan sa sakit. Diba? Hindi mo alam, pag umiiyak siya, matataranta ka. Kakaiyak niya, hindi mo alam kung nasan yung sakit. Nakagat pa siya ng insekto o ano. Dapat, handang-handa yung kalooban mo sa mga ganyang sitwasyon. Jana, malamang sa malamang, matatali ka na sa pag-aalaga at pag-intindi ng anak mo. Ayan, hindi ka na makakapasok sa school. Sa tingin mo, makakapunta ka pa sa mall, makakanood ka pa ng sine. Sa lahat ng gagawin mo, handa ka ba na unahin ang kapakanan ng anak mo kaysa sa sarili mo?
Isipin mo na lang, sasabak ka sa pagiging teenage mother. O, compromises, sakripisyo, handa ka na ba doon? Isipin mo na lang, pag naging teenage mom ka, more serious responsibilities, less sa pag-internet, less sa panonood ng TV. Breastfeeding pa lang, 10 to 12 times a day yan, ha? Pagpapalit ng diaper, 6 times a day. Kaya mo yon? Eh, okay naman, naalagaan ko naman yung mga kapatid ni Andrew dati. Kaya ko naman. Meron akong friend mula sa upper batch namin, si Ate Jessica. Maaga rin siya nabuntis nun, kasama ko siya sa dance troupe. 16 yata siya nun. Pero okay naman sila ng boyfriend niya. Ang saya nga nila eh. Nakapagpatuloy ba sa pag-aaral yung kaibigan mo? Mabuti kung oo. Pero base kasi sa isang study mula sa data, mula sa lahat ng regions dito sa Pilipinas, mahigit 90% ng mga nabuntis at nanganak na teenager hindi na nakapagtapos o hindi na naipagpatuloy ang pag-aaral nila pagkatapos ng high school. Mahigit sa kalahati sa kanila, ayun, naghihirap na sa buhay o considered na poor. Ito pa, Jana, hindi mo ba alam kung gaano kadelikado ang mga anak kapag bata pa? Isa sa 5 nanay na edad 15 to 24, according sa statistics, ang maaaring mamatay habang nanganganak. Grabe naman po kayo, Tita Divina. Talagang tinatakot niyo pa po ako. Salamat na lang po sa advice. Next time na lang po ako magpapatutor. Excuse me po, pero may sarili pa rin po akong pag-iisip. Jana, bumalik ka rito. Jana, huwag kang bastos ha, Jana! Hindi, hayaan mo na. In love eh. Kaya ganyan mag-isip. Oh, hindi namin pwedeng ganun-ganun, porket in love. Kausapin na lang natin sa susunod. Sorry pasensya ka na doon Kasi ano siya eh. Okay lang. Isabihan mo na lang. Ay, Kunyari kay Insan. Long story. Teka, ba't ngayon ka lang? May ano po, yung ang tawag dun, rehearsals po. Oh. Bakit parang may problema ka? Wala. Pero actually, tito, meron eh. Oh. ano yun, Andrew? Nahihiya po kasi ako. Ano ba? Huwag ka na mahiya. Ano ba yun? Kasi po kanina, kasama ko po si Patty. Mm. Tapos, Tapos? inaasar po kami ng mga lalaki kanina na taga-school din. Pinupormahan ko daw po si Patty. Parang nakakahiya eh. Teka. Andrew, ano naman ang nakakahiya dun? Baka po kasi may sabihin si Mami. Alam niyo na pong stricto yun pagdating sa mga ganitong bagay. Alam mo, Drew, huwag kang mag-alala. Nasa edad ka naman para magkaroon ng crush eh. Sa edad mong yan, normal lang talaga yung mga pagbabago na nangyayari sa'yo. Hindi lamang sa physical na mga pagbabago, pati na rin sa mental at emotional. Diba? At least ngayon, mas aware ka at nakikilala mo ang sarili mo. Kaya huwag kang mag-alala kung medyo naguguluhan ka sa mga nararamdaman mo, medyo nalilito ka sa mga pag-iisip mo, normal lang yan. Siyempre maraming pagbabagong nangyayari sa'yo, tinutuklas mo yung nagbibinatang ikaw. Kaya huwag mo alalahanin yun. Ay, nako, Popo. Alam ko na yun kung ano sasabihin mo. Una na sa lahat, mabubutas na yan plato, kakapunas mo, ate. Tuyo na yan. Pinupunasan ko lang naman, ano. Bakit ba? Hindi. Alam ko kasi baby boy mo yun si Andrew. Aba, bata pa siya para sa mga crush-crush na yan, ano. Alam mo na yung nangyari sa akin nung bata ako, di ba? Tingnan mo ako ngayon. Ay, nako. Kaya kailangan talaga magtapos muna siya ng pag-aaral bago intindihin niya mga crush-crush na yan. Ate, kung magiging masyadong stricto ka dyan sa anak mo, baka magrebelde yan. O di kaya baka ma-depress. Ngayon, kung mararamdaman niya na hindi mo pinapahalagahan yung damdamin niya o yung opinion niya bilang isang teenager,
paano mo naman i-expect na pakinggan ka rin niya bilang isang magulang? Concern lang ako sa kanya. Alam mo yun? Yun na nga, oo nga. Natural, syempre, nanay ka eh. Pero, hayaan mo lang na magka-crush yung anak mo. Teenager yun eh, normal yun. Siguro, ate, tamang bigyan mo lang siguro siya ng tamang advice. Tiwala ka na magdedesisyon siya ng tama sa buhay niya. Ngayon, pag nagkamali, di hayaan mo siyang matuto. Bigyan mo pa rin siya ng advice. Tuloy mo lang. Kasi yun yung love. Hello? Yes. Ha? Ganon? Pwede naman. Saan ba yan? Sige. No problem. Okay, bye-bye. Sino yan? Wrong number? Wrong number. Hindi, joke lang. Si Ate Tracy, yung mama ni Jana. Oo, nakikiusap kasi na sunduin ko rin si Jana rin sa party. Tara. Kasama ka? Oo, makikain tayo dun. Libre yun. Ano ba? Sige, tara. Tara, punta tayo sa taas. Walang tao dun. Ayaw mo bang dito na lang muna tayo? Eh, ang dami-dami kayang tao dito. Tsaka, akala ko ba mahal mo ako? Oo naman, sige. Sige, pero inumin mo muna to. Sorry, Miko, pero ayoko. Bakit? Sige na, isa lang. Ayoko, Miko. Isa lang, Jana. Ayoko. Ayun. Jana! Jana! Tito Popo, Tita Divina, talaga po bang sinundan niyo na naman ako dito para bigyan ulit ng lecture? Lecture daw? May curfew, yeah. Hindi, Jana, tinawagan ako ng nanay mo para sunduin ka rito, kaya huwag kang magsasalita ng ganyan, ha? Oo, si Tita Tracy tumawag sa kanya. Hinahanap ka ng... Whatever! Jana! Excuse me, miss? Ate Jessica? Uy, hi! Kamusta ka na? Kamusta na yung baby mo? Siguro kaya hindi ka nagpaparamdam kasi busy ka sa boyfriend mo, no? Sino? Si Eric? Kung alam mo lang, wala na kami noon. Ha? Bakit? Oo, masaya kami noon. Pareho kaming in love na in love. Lahat ng bagay na pinagbawal ng mga magulang ko, nagawa namin. Tapos yun, nabuntis ako. Hindi ko inasahan na mangyayari yun. Nung umpisa, okay naman. Sabi niya mahal daw niya ako. Pero bakit kayo naghiwalay? Hindi ganun kasaya. Kung hindi kayo ganun kahanda, magkaroon ng anak o pamilya. Yung sinasabi nilang all you need is love, hindi naman sa pagiging bitter Maganda lang siya pakinggan sa love song. Pero sa totoong buhay, kailangan mo ng pera, oras, commitment, maturity, responsibility. Nagsisisi ka ba? Oo, sising-sisi ako. Pero hindi ako nagsisisi na dumating si baby sa buhay ko. Dahil mahal ko siya Pero sana naghintay at naghanda ako. Dapat nagtapos muna ako ng pag-aaral at nagtrabaho. Siyempre, gusto ko siya bigyan ng magandang future. Ngayon nga, galing ako sa trabaho. Matagal na akong stop sa pag-aaral. Sayang nga kasi gusto ko pa naman maging doktor. Siyempre, kailangan ko bumili ng gatas, kailangan kumain, magbayad ng upa sa bahay, kuryente, tubig, tsaka marami pang iba.
Buti nga, nabuhay pa ako nung pinanganak ko siya eh. Ha? Bakit? Anong nangyari? May complication nung childbirth. Akala nga ni Mommy, matutuluyan na ako. Tapos kung ang manganak, nanghina ako eh. Dagdag pa sa gastos, nanghina pa yung resistensya ko. Tagal ko din sa ospital. Buti nga, may mga kamag-anak na tumulong sa amin. At nakapangutang din si Mommy. Diyahe nga eh. Pero paano kung wala yun? Saan kaya ako pupulutin, pati na rin yung baby ko? May mga nagsabi na rin yan sa akin, pero hindi ko pinaniwalaan. Sige, Jana, mauna na ako kasi walang magbabantay sa baby ko eh. Basta mag-iingat ka ah. Sige, ingat. Jana! Tito Popo, Tita Divina, pasensya na po kayo sa akin ha. Okay lang yun. Salamat, sorry ka ngayon. Alam mo namang concerned lang naman kami sa'yo. Tsaka hindi kasi maganda talaga na sumasagot ka sa mga nakakatanda sa'yo. Alam mo, Jana, hanggang advice lang naman na may ibibigay namin sa'yo. Buhay mo pa rin yan. At ikaw pa rin talaga magdedesisyon para sa'yo kung alin yung tama at mali. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay palibutin yung sarili mo ng mga taong makakapagbigay sa'yo ng magagandang pananaw at magandang impluwensya. Huwag ka magpapadala dun sa mga pamimilit at pambubuyo sa'yo ng mga kaibigan at kaklase mo. Peer pressure yun eh. Kadalasan yung peer pressure, mali yun. Hindi lang sa pag-iwas sa pag-inom o sa paggamit ng drugs o sa paninigarilyo. Sana maging maingat ka rin sa mga desisyon ng mga gagawin mo. Naalala mo sino yung kaibigan mo, si Jessica? Si Jessica? Gusto mo ba makaging kapareho ng buhay noon? Sa edad na 17, 18? Oo, yun. Marami pa po akong pangarap sa buhay. Yan. Buti pa, ipagpatuloy mo na lang yung pag-aaral mo ng mabuti. At mag-iingat ka sa mga desisyon na gagawin mo habang bata ka kasi malaki magiging epekto sa inyo sa future mo. Thank you po, Tito. Thank you rin po, Tita. Hello! Hey! Happy In love? Happy? Yes? Break na kami! Wow! Wala na kayo. Pero bakit parang saya-saya mo? Tita Divina naman, hindi naman porke walang boyfriend malungkot na, di ba? Life is beautiful! Beautiful, yes. Aba. Galing Life is beautiful Natututo ka. Tita Divina, Tito Popo, si Pati po. Hi po, good afternoon po. Hi! Hi, Pati! Ay, merienda muna tayo. Ma, si Pati po. Good afternoon po, tita. Hello. Hello, Lika. Merienda muna tayo. Alam mo, lahat na nagiging friend ni Andrew, welcome dito sa amin. Alika, upo ka.